Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng PH to harness AI for national development. President Marcos harness AI for development. Yan. Nais ng ating Pangulong Marcos na pag-ibayuhin ang ating kaunlaran sa pamamagitan ng AI or Artificial Intelligence. Sa pag-launch ng Department of Education or AGAP, AI or Project Accelerating Governance and Adaptive Pedagogy through Artificial Intelligence, yan, AGAP AI. Yan. So ngayon ay yung ating Pangulong Marcos ay kanyang nais niya ang pag-ibayo ng ating kaunlaran sa pamamagitan ng AI through the Department of Education launching of AGAP. Nais niya na ito ay makapag-ibayo para sa ating pagpapaunlad ng ating bansa. So malawig ang magagawa ng technology, ng AI technology sa ating kaunlaran. Kung kaya't ang pag-invest natin dito para mapag-ibayo ng ang ating dunia. So ang kailangan lamang natin ay maging responsable at ethical sa pagpapaunlad ng AI. Nais ng ating itong malaking bagay ito sa kaunlaran. So responsible AI, yan yung nais ng ating pamahalaan na tayo ay sa pagpapaunlad using AI, responsible AI development with AI. So, ang Pangulong Marcos bilang chair ng ASEAN ay kanyang sinusulong ang AI sa pagpapaunlad ng Asyano mula sa agriculture, education, finance, healthcare at manufacturing. Yung pangunahin yun na sa pagsusulong ng AI in this field. Pag-ibayo ng mga sektor na ito sa pag-unlad using AI. From the Philippines at sa buong Asia, yan ang nais ng ating Pangulong Marcos na kung saan siya yung chair natin ngayon sa ASEAN. So ang bansa natin ang chair. So ito yung sinusulong ni Pangulong Marcos para sa pagpapaunlad ng Asyano mula dito sa bansa natin. Yan yung mga particular na mga ahensya o sektor na lalapatan ng AI para sa pagpapaunlad. So, ang human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito na mag-ibayo ng pagpapaunlad ng masa using AI, ating sinusuportahan ang ating Pangulong Marcos at DepEd na pag-ibayuhin at ang gamitin ng AI sa pagpapaunlad ng ating bansa at katibat na makatulong sa ating pamumuhay din lamang dapat dito ay responsable at ethical AI. So yan, tayo ay maring sumusuporta sa ating pamahalaan sa Pangulong Marcos DepEd sa pagpapaunlad ng AI. Hindi kahit natin yung ating mga Pilipino with pangunahan yung mga business na suportahan yung AI improving their business, improving economy. So yun, na makapagbigay ito ng mahusay na pagpapaunlad. Kumbaga man sa teknolohiya na ginagawa natin using digital, computerized, isama yung AI. So maganda yan sa information, paunahin, at iba't ibang magagamit ito para pagpapaunlad noong inyong mga sektor o naman negosyo nyo para paggamit nyo ng AI. At lalo-lalo sa ating education, mga estudyante, teachers, using AI, mas na-elaborate nila yung knowledge o education with the assistance of the AI. So, yan. At malaking bagay ang ating modern technology ngayon.
sa pag-ibayo ng artificial intelligence upang magamit sa iba't ibang sektor sa pagpapaunlad at magamit ito ng epesyente at mahusay na resulta yan. Nagiging magaan, efficient in our modern technology. With this also sa AI yan. So kung halimbawa mag-research tayo, so mabilis with the help of AI. Kasi kung mamanu-manuhin natin, medyo mabagal. Parang mag-research ka sa libro, sa library. Sa AI, instant. Magtatanong ka lang. So, aside from that, no, isang research ano pa lang yun, research o information functions pa lang ng AI yun. So, maraming function yung AI in helping technology para doon sa ano. So, nakapagbibigay din siya, halimbawa, yung mga iba't ibang mga gusto mong tanong doon sa kumpanya, pwede yung sagutin mo. The other hand, hindi naman ito basta-basta nire-replace yung trabaho, halimbawa ng isang information desk sa isang kumpanya, replacing assistant siya, kakibat siya from that. So ngayon sa educations at information, malaking bagay ito at mahusay na makatulong at sa nasabing iba't ibang sektor na ito ay makatutulong at nagpapaunlad yun. Yan, yun. At we hope ang ating bansa ay maging mahusay dito at umunlad tayo at mahango sa ang ating bansa sa mga naghihirap ng Pilipino at makabumuhay ayon sa karapatan ng lahat. So sana itong ginagawang ito ng ilan ng mga nakaka-access mga negosyo, sana ay makatulong ito para mahango natin yung ibang kababayan natin na hindi kayang i-access itong mga bagay na ito at nakapamuhay ng standard. So sana yung pagpapulad na ginagawa gamit ito ay maabot natin yung standard na pamumuhay. Everybody will access that at access technology, access to AI at standard yung pamumuhay mula sa karapatan. So sana yung kaunlaran na ninanais niyan ay makahango ng buhay at hindi iinan lang yung pwedeng umaccess at makapag in development na nakaka-access ng development na ito na ilang tao sa ating bansa. No? Kundi lahat dapat na naka-access from siyempre sa pag-aaral mula elementary, na-access mo na yan, tayo ay mayroong sapat na kabuuan. Diba kasi kapag wala ka na may kabuhay, so may cellphone, wala ka, so paano ka makaka-access na yan? So yan. With the use, maraming use kasi siya, hindi lang basta yung kaunlaran natin na hindi basta lamang doon sa kung paano magpapaunlad yung negosyo. So, yung access ng tao na makapamuhay siya ng magaan ay madaling mangyayari with the help with that. No, at hindi natin kinakailangan ng sobrang effort para tayo ay magkaroon ng kaalaman o iba-ibang mga episyente sa ating o kagaanin ng pamumuhay. Yan yung malagang bagay sa mga ganyan mga technology natin, digital technology and artificial intelligence. Sa iba't ibang impormasyon naman ay nakikisa tayo sa pagdiriwang noong translasyon sa pagunita ng paghihirap ng ating Panginoong Kristo. So ang Black Nazarene devotions o translasyon ay simply faith in Jesus Christ at pakikisa sa kanyang paghihirap at ganyan ay ang blessings na kanyang milagro sa mga namamanata. So dalangin natin ang gabay ng Panginoon Kristo sa ating human rights promotions at gabayan niya tayo na makamit ito ng ating bansa at buong mundo at mapag-ibayan ito. Yan. So yun yung ilang ating tinuhayang issue, yung religious rights ng mga simbahang Katoliko na nasa-practice nila yung pagdiriwang ng faith nila sa Panginoon sa Kristo. Meron may pagdiriwang ang simbahang Katoliko through the Feast of Nazarene. Yan. Na kung saan ay nakikita rito yung pakikisa sa paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo nang siya ay pako sa krus. Nang siya ay sa kalbaryo niya. So nakikisa yung sambayan ng Pilipino sa kanyang kalbaryo, sa piging na ito, pinakikita, pinapakikisa. Yung translasyon na parang
aside from yung sinasabi nilang paglilipat from the different place no, o imahe na may na ginagawa nilang venue or siyang pinakang ano para doon sa pananampalataya ay yun ay symbolic no paghihirap ng Panginoon sa Kristo, di ba yung nihilan nilang ano may pasan siyang krus, symbolic ng paghihirap ng Panginoon sa Kristo yun. Yun, yun ay yung pinakikisahan ng mga Pilipino sa pananampalataya sa Panginoon Diyos with that ano nga lang parang ganong klase ng pag-practice ng pamamanata. But definitely, yung pagkakaisa natin, yung Pito kasi yung mahalaga doon at tayo ay nakikisa doon sa kanyang paghihirap. Yung ano, parang penitence kasi itong Black Nazarene na ito kasi yung paghila nung parang yung karosa, ano yun parang penitensya yun. Yung nakikisa sa paghihirap at kalbaryo ng Panginoon sa Kristo. So yun, at sana pag tayo ay papalain at tayo ay yung karapatang pantao mangamit ng bansang Pilipinas at buong mundo, yan ang dalangin natin dito sa ating human rights promotion, sa ating Boses. Magabayan natin yung pamahalaan, mga Pilipino at ang lahat. Lalo na, siyempre, yung mga dumoto, yung Kristiyano Katoliko na makapagpahiran ng karapan ng pantao. So, ngayon ay muli maliwanagan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo, ng Banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino mula mamamayan Pilipino at mula pamahalaan ng mamamayan Pilipino. Pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, patas ng hustisya at iwasan yung pang-aabuso, korupsyon at opresyon. Yan. Bagkos, yan, mag-iyan ng pambuti pamamahala at pangpahiran ng patas ng hustisya at karapatang pantao. Mamamayan Pilipino naman, iwasan yung paglaban dun sa pamahalaan at paglabag sa batas. Bago suportahan sa mabuting pamamahala, pagpapahiran ng patas ng hustisya at karapatang pantao yan. At pagpapahiran ng peace and order yan. So ngayon ay sa ngayon tayo ay makapamumuhay ng mapayapa, maunlad, at higit sa lahat ay tayo ay mga pananampalataya na sa ating Panginoon Diyos mula sa ating Panginoong Kristo na itinalaga niya para tayo ay pamahalaan ng pag-ariya para sa kaligtasan natin sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggong ito. Hinggil sa karapatan ng tao mula dito sa isyong ito na ating tinuloy. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.